Hey guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Denise. At ngayon, isi-share ko sa inyo na nagre-review ako for PTE because I'm planning, actually hindi planning, target kong mag-exam ng PTE or i-take yung PTE this coming August 18. Ngayon ay August 5 na. So, sana ma-achieve ko sa mock test dito sa Guruli yung gusto kong scores. Currently kasi, or yung first time ko kasing mag-mock test ng mga hindi pa ako nag-re-review at all ng mga guidelines or ng mga tips sa YouTube. Pinakamababa talaga ako sa writing at saka sa reading. Bakit? Kasi tamad akong magbasa at saka gusto ko matapos na agad, naiinip ako, tapos mabilis ang mawala yung focus ko. Ewan ko sa inyo kung may nakaka-relate. Yung kapag nagbabasa ka, and then kailangan mong i-summarize yung nandun, tapos kung 3 to 4 paragraphs pa yung binabasa mo, nakakatamad. Tapos, you have 10 minutes to read it all, scrub, and then, or scan it, and then summarize it, and then proofread it. The whole process is so nakakatamad for me, and hindi talaga siya forte ko. Unlike sa listening at saka sa speaking na natutuwa ako sa madaldal talaga ako. Tsaka mahilig talaga ako makinig ng mga podcast, yan. Pero yung pagdating sa reading, yung magbabasa ka ng marami, tapos fill in the blanks, ay, napaka-impatient ko sa ganun. Tapos naiinis ako. So, yung first mock test ko, talagang evidently 55 ang aking writing at yung reading ko 63. Tingin ko naman hindi siya ganun kasama. Ang target ko lang is pataasin yung dalawa into 65. Kasi yung speaking and listening ko respectively, they both are passing at above dun sa ina-expect ko. So, I'll keep on practicing dun sa writing and reading ko and i-update ko kayo. Ayun, share ko lang pala guys yung updating sa e-bike replacement namin. Wala pang update. Nagtanong ako, sabi nila, naghahanap pa sila ng unit or i-deliver pa lang yung unit dun sa area kung saan kami nag-order. Kasi wala sila dun sa, or sa store na binilhan namin ng item na ipapalit nila. Kasi kami nga yung bumili. Ayun, sobrang excited ako dito sa PTE. I'll be taking PTE Academic. And if you already know kung para saan yung PTE at alam nyo kung ano yung pinagkaiba ng PTE Core and PTE Academic, I think you would know bakit ako nagpi-PTE Academic sa ngayon. So, ayun lang yung life update. I'm really excited to do this because favorite subject ko talaga since elementary yung English. And I'm hoping na sana hindi siya ganun kahirap at hindi siya ganun sa ina-expect ko. Kasi yung fiancé ko, na perfect niya yung PTE, ang highest doon ay 90. So, overall, 90 siya. Na-master niya at talagang nag-invest siya for 2 months ng pag-aaral. Nag-allocate talaga siya ng time to do mock test, section test. Talagang ginagalingan niya sa bawat test at kita ko talaga yung effort niya. And I know the reason why nag-90 siya overall is because talagang dedicated siya. And I think yun yung kailangan ko ma-acquire kasi kahit pagsusulat dun sa summary, while nakikinig ka, nakakatamad. Napaka, naiinis ako minsan sa sarili ko kasi hindi ko alam kung paano ko ifo-focus yung sarili ko. Kasi sa tagal kong call center, share ko lang sa inyo, sa tagal ko nasa BPO, ang ginagawa namin doon, 'di ba, nakikipag-usap ka at the same time nagta-type or may ginagawa ka sa screen. Ini-input mo yung details nila. So, in short, nagmo-multitask ka. Ngayon, dito sa exam, hindi ka pwedeng mag-multitask. You just have to focus kung ano yung maririnig mo, kung ano yung nababasa mo, kung ano yung kailangan mong sagutan. Dun lang yung focus mo. Hindi pwedeng like, ewan ko, ang hirap ipaliwanag. Nagigets nyo ba ako guys? Like, magre-review ka, tapos dun lang yung focus mo, hindi ka pwedeng mag-cellphone, wala kang pwedeng gawin kasi mawawala yung train of thoughts mo. Sobrang hirap nun para sa akin. Hindi ko na kaya yung hindi nagmo-multitask. Like yung dalawa-dalawa yung nakikita sa screen, tapos meron ka pang hawak sa cellphone. Wish me luck guys. I'll keep you posted. Sana maabot ko yung goal ko na 65 overall. Masaya na ako dun.
then, ngayon kasi August 5, so meron pa akong 13 days until August 18 yung test day ko. At within this week, pinaplan ko, or this weekend, pinaplan ko na maabot ko yung goal na yun. Magmamock test ulit ako. Tapos titingnan ko if maaabot ko yung goal na yun na 65. Ay nako, sana maabot ko yun para i-book ko na talaga yung appointment sa August 18 and I'll be taking it in Makati. Kung hindi nyo alam, nasa Bulacan ako and I'll be traveling to Makati. Nag-leave na din ako sa work para sa day na yon. Pero sana hindi masayang kasi ang mahal ng PTE. I think nasa 11 to 13,000 per test. At kapag ka bumagsak ka doon, iyak ka talaga. Iyak ka talaga ng bato. Charot. Anyways, ito si mama. Nakikinig yata sa akin. Loka naman, ang dilim. Ayan. Mas kung mag-review ng madilim kesa sa maliwanag kasi ang init, tas masakit sa ulo. Tapos dumating na din pala yung wait, pakita ko sa inyo. Ayan, hindi na madilim. Pakita ko sa inyo kung ano yung dumating na. Ito yung, sana mag-work, nakita ko lang sa TikTok. Yung ginkgo biloba na gummies. Sabi dito, take 2 gummies daily. So, itatry ko if talagang makakapag-focus ako. Kasi meron siyang ginkgo biloba. At ang ginkgo biloba daw ay maganda sa memory. It improve memory and focus. Yan talaga yung kailangan ko, guys. Sana effective siya sa akin. At kung effective man siya, sana maganda yung result. Kasi mamaya, epekto nga niya is nandyan yung focus ko for a moment lang. Pero hindi naman nagtagal. Ay nako, iyak talaga ako yan. Hindi mag-focus kasi. Kita niyo ba? Yung itong nasa baba. Basahin ko na lang. Improve memory and focus, strengthen heart health, powerful antioxidant. So, yan. Ayun lang siya. Balik ko na siya dito sa aming frigidaire. Uminom na ako ng dalawa para malaman ko talaga kung effective. So, ayun lang guys. Saka ako kayo i-update sa next video ko kung ano nang nangyari dito sa aking mock test, PTE mock test for academic. At update ko din kayo kung mayroon na bang update dun sa e-bike. Wala pa rin kasing update sa replacement. So, alam nyo na guys, pagdating sa mga ganyan, kailangan may kompleto kayo ng documentation. Partida, kompleto na ako ng documentation, pero it's taking a while bago ma-replace. Pero hindi ko na siya masyadong iniisip kasi sa kanila na yun. Sila yung mga taong kung gusto talaga nilang makabenta, nanloko sila at sinabi nila na bago yung item kahit hindi naman. Hindi nasa kanila na yun. Tayo, ang kailangan lang nating fokusan ay yung mga bagay na alam mong magdudulot ng maganda sa future, which is ito para sa akin. PTE. Dito ko inuubos yung energy at focus ko. At sana nga, focus talaga siya. So, ayun lang guys. Update ko na lang kayo. See ya! Thanks for watching!